In reverence to God's Word, I'll be reading from the book of Galatians chapter 2, verse 1 to 21. Again, Galatians chapter 2, verse 1 to 21. Verse 1. Then 14 years later, I went back to Jerusalem again, this time with Barnabas, and Titus came along too. I went there because God revealed to me that I should go. While I was there, I met privately with those considered to be leaders of the church and shared with them the message I have been preaching to the Gentiles. I wanted to make sure that we are in agreement, for fear that all my efforts has been wasted and I was running the race for nothing. They supported me and did not even demand that my companion Titus be circumcised, though he was a Gentile. Even that question came up only because of some so-called believers there, false ones really, who were secretly brought in. They sneaked in to spy on us and take away the freedom we have in Christ Jesus. They wanted to enslave us and force us to follow their Jewish regulations. But we refused to give in to them for a single moment. We wanted to preserve the truth of the gospel message for you. And the leaders of the church had nothing to add to what I was preaching. By the way, their reputation as great leaders made no difference for me, for God has no favorites. Instead, they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles, just as he had given Peter the responsibility of preaching to the Jews. For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews also worked through me as the apostle to the Gentiles. In fact, James, Peter, and John, who were known as pillars of the church, recognized the gift of God had given me. They accepted Barnabas and me as their co-workers. They encouraged us to keep preaching to the Gentiles while they continued their work with the Jews. Their only suggestion was that we keep on helping the poor, which I have always been eager to do. But when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face, for what he did was very wrong. When he first arrived, he ate with the Gentiles believers who were not circumcised. But afterward, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted the necessity of circumcision. As a result, other Jewish believers followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy. When I saw that they were not following the truth of the gospel message, I said to Peter in front of all others, "Since you, a Jew by birth, have discarded the Jewish law and are living like a Gentile, why are you not trying to make these Gentiles follow the Jewish tradition? You and I are Jews by birth, not sinners, like the Gentiles. Yet, we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. And we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law, for no one will ever be made right with God by obeying the law. But suppose we seek to be made right with God through faith in Christ, and then we are found guilty because we have abandoned the law. Would that mean Christ has led us into sin? Absolutely not. Rather, I am a sinner if I rebuild the old system of law I already tore down. For when I tried to keep the law, it condemned me. So I died to the law. I stopped trying to meet all its requirements.
so that I might live for God. My old self has been crucified with Christ. It is no longer who I live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. I do not treat the grace of God as meaningless, for it is keeping the law could make us right with God. Then there was no need for Christ to die. This is the word of the Lord. Please be seated. Hello, good morning. Ayong buntag sa tanan, blessed Sunday, another day that the Lord has made, and we are glad and we are rejoicing in it. No? Kahit medyo konti tayo ngayon, kay yung ibang kasama natin are in the field. No? So let's pray for them. No? That God will protect them and maka-minister sila doon sa lugar kung saan sila dinala ng Panginoon ngayon. So, before we proceed, tayo ay lalangin muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat once again sa umagang ito at sa pagkakataon na kami ay matuto sa iyong salita. We ask that the Holy Spirit will minister to our hearts, will give us the understanding, the illumination, and the ability to live out and put into practice what you would want us to apply dito sa aming mapag-aaralan sa umagang ito. And we commit this time to you, Lord. Ikaw ang mangungusap. Gamitin mo lamang ako bilang iyong instrumento ng katotohanan. And we give you all the honor, the glory, and praise in Jesus' name. Amen. Okay, so ang message natin ngayon ay entitled Defending the Truth, no? Based on the whole chapter 2 of Galatians. Okay, ito yung series ito yung ating series ngayon, no? Galatians. Yung brief backgrounder lang, yung Galatia, ito ay isang province or region ito doon sa Asia Minor noong araw, which is now Turkey. No, kung titingnan sa mapa ngayon, Turkey na yan, yung lugar na yan. Nandyan yung Galatia nung araw. Okay, so review lang natin yung mga nakaraang messages, no, sa chapter 1, no, na binigay ni Pastor Glenn at ni Pastor Mike nung last 2 Sundays. Doon dinepend ni Paul ang kanyang call as an apostle to the Gentiles. At sinabi niya na hindi niya na-receive, hindi niya natanggap o natutunan ang gospel from any person or mula sa preaching nung kung sino mang apostle, no? But it was a direct revelation from the Lord Jesus Christ Himself, no? Kasi alam natin, ang nangyari kay Paul, no? Nagkaroon siya ng supernatural encounter with the Lord Jesus Christ doon sa road to Damascus, no? In fact, binulag muna siya ni Jesus, eh. Okay? So, technically, nagkaroon siya ng one-on-one Bible study and seminary training with Jesus, no? Halo doon sa sinasabi niya doon sa chapter 1, no? At for 3 years doon sa Arabia. Okay, no? If you remember chapter 1, no? Sinabi ni Paul, 3 taon siya sa Arabia. Now, bakit Arabia? Why Arabia? No, ano ang kahalagahan ng Arabia? Now, sabi ng mga ibang scholars, no, yung Arabia, kasi nandoon daw yung Mount Sinai, no? Yung bundok ng Sinai, nandoon daw yan sa Arabia. Okay, so it is most likely na doon one-on-one training si Paul with Jesus. And we all know from Exodus, sa Old Testament, it is in Mount Sinai kung saan ibinigay ni Lord kay Moses yung 10 Commandments.
Okay, doon sa Mount, so very significant yung Mount Sinai na yan, which is believed to be in Arabia. Okay? Also doon sa chapter 1, nag-express ng astonishment si Paul. Natingala siya ba sa mga taga-Galatians, sa mga taga-Galatia. Okay, very concerned siya dito sa mga taga-Galatia. Kasi ito yung, sa Galatia kasi siya nag-plant ng churches doon sa kanyang unang missionary journey. So doon siya unang nag-church planting. Nung nag-mission kaya very concerned siya dito sa mga Galatians. Okay, so na-astonish siya, no? Yung nabalitaan niya, no, na you are quickly discerning the true gospel for a different one. No, yung sabi niya na ina-abandon niya na yung gospel para sa isang ibang gospel, hindi totoong gospel, no? Kasi may mga nag-infiltrate, nagtuturo ng mga false teachings, no? Especially yung mga Judaizers, no? Yung mga dating Jew na naging Christians. Okay? So, sabi ni Paul na pag merong magtuturo ng ibang gospel na naipangaral sa inyo, na tinanggap nyo, kahit sino pa yan, no? Na contrary yung message, kahit anghel pa, sabi niya, even an angel, they are accursed or isinumpa sila, no? Ang Bisaya, sa Bisaya, natunglo, ba yun? Tunglo. Okay? So kahit sino pa yan, pag hindi yung totoong gospel ang pinahangaral, let them be accursed. Okay? So ito ay nag-underscore ng immutability or yung hindi nababago. Sabi, immutable, hindi nababago. Okay? Walay pagbago. Purity of the gospel, emphasizing that salvation comes only through faith in Christ alone, by faith alone. Okay? And not by any human traditions or legalistic observations of religious rites and ceremonies. Okay? So, ito kasing yung mga unang Christians kasi, they were Jews. Diba? Ang unang mga naging Kristiyano, mga Hudyo. Okay? So sila, meron silang mga tradisyon, may mga, diba, yung Law of Moses, no? May mga ritual sila na sinusunod. Now, nung naging Christian sila, problema nila, anong gagawin dito sa ating mga tradisyon na ito? What do we do with this? Itong pagtutuli, yung circumcision na yan, yung mga pag-aalay ng mga kung ano-ano, yung mga ating mga ginagawa sa templo, yung mga Sabbath, and so on. What do we do with all these things now that we are Christians? So kaya yung iba, hindi, dapat kasali yan sa Sabi nila, hindi, para maging Christian, dapat maging Hudyo muna. No? Dapat susundin pa rin itong mga no? Hindi na itong mga ating mga tradisyon, dapat kasama ito. Para ini-integrate nila. Hinahalo nila doon sa gospel. So nangyari, adulterated na yung gospel. Hindi ito yung pure gospel na tinuro ni Jesus at na-receive ni Paul kay Jesus. Okay, so ito yung conflict, ito yung dilemma dito sa Galatians, no? So kaya yun yung dapat maintindihan natin. When we read Galatians, ito yung nangyayari. Kaya ganun na lang kainit si Paul sa pagdidepend niya ng gospel at saka nung kanyang pagiging apostle. Okay? So, hinaluhaluan ng lalo na gusto nila ipatuli yung mga lalaki. Pag hindi raw tuli, hindi tunay na Kristiyano. Diba din? Sa ngayon naman, sa New Testament, wala nang pagtutuli. Yung baptism naman. Diba sa New Testament, baptism. So meron naman sa sa ating panahon ngayon, meron namang iba, hindi naman tuli ang dinire-require, baptism naman. Na sinabi, pag hindi ka baptize, hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka ligtas pag hindi ka na-baptize. Just like noon sa kanila, pag hindi ka tuli, hindi ka tunay na Kristiyano, hindi ka ligtas. So, naiba lang, no? Pero may mga ganun pa rin na nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Okay, and so many others. Kailangan sumunod ka sa mga sakramento. Yung mga sakramento, sundin mo yan. Pag hindi ka sumunod yan, hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ka talaga paliligtas pag namatay ka. Diba? Yung mga ganun, no? Hinahaluan ang gospel ng human traditions and doctrines na wala naman sa scriptures, hindi naman tinuro ni Kristo. Okay, so
reviewin lang natin ano ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa gospel, no? Let's read at some verses muna before we go to our main topic this morning. Una, may sinabi siya sa Romans 1:16. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Gentiles." Ang sabi ni Paul, hindi ko kinahihiya ang gospel, no? Dili na ako ikaulaw ang gospel, no? Tayo ba ganon? Usahay yung iba sa atin, maulaw, no? Pagsabi, uy, simba di ay ka diha, nagtuod di ay ka ni Kristo. Yung iba, maulaw ba? Maulaw. Mahiya. Pero si Paul sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Hindi ako nahihiya sa gospel. Bakit? Why is he not ashamed of the gospel? Bakit siya hindi nahihiya sa gospel? Because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Yun ang gahom ng Ginoo para maluwas ang mga nagtuo. So without the gospel, walay tuuhan, walay kaluwasan. Klaro? So ganun kahalaga ang gospel. That's how important the gospel is. It is the power of God for salvation to all who believe. At ano yung mga component ng gospel na ito? Ano ang nilalaman ng gospel na ito? Sa 1 Corinthians 15, 1-4, sinabi ni Pablo, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures." Okay, notice, no? Lahat ng yon, namatay si Kristo, okay, nilibing siya, nabuhay siya muli, lahat yon according to the Scriptures. Hindi according sa kwento ng kung sino-sino. Yung iba, sabi naniniwala siya kay Kristo. Naniniwala sa, anong basis? Ano yung paniniwala? Saan galing yung paniniwala mo? Kwento kasi nung tatay ko, kwento nung nanay ko, kwento nung lolo ko. Hindi yun ang gospel. Yung si Jesus, hindi yung kwento ng kung sino-sino. Ito ay kwentong galing sa Scriptures. So kung yung paniniwala mo kay Kristo hindi galing sa Scriptures, galing lang ng kwento ng kung sino-sino, mukhang may problema. Unless yung source nung nagkwento sa iyo ay Scriptures din. Tiyakin mo na pag tinanong mo yung kung sino tungkol kay Kristo, may sinabi siya tungkol kay Kristo, tanong mo saan galing yung paniniwala mo yan? Galing yan? Hindi, galing din yan doon sa aking ano. Kung galing lang kung kani-kanino at hindi matetrace sa gospel, may problema. Hindi yung totoong gospel. Okay? According to the Scriptures. So dapat according sa Scriptures, according to the Bible, hindi according to tradition, according to the turo ng church, according to our church doctrine. Hindi. According to the Scriptures. Okay, lahat according to the Scriptures. Hindi galing kung saan-saan. Okay, so, maliwanag yun, ha? Christ died according to the Scriptures. He was buried. He rose again according to the Scriptures. Bakit siya namatay? Para sa atong mga sala. Okay, because we cannot pay for our own sins. Okay, so, now, tingnan natin ang chapter 2, kung saan dinedepensahan talaga ni Paul yung truth and purity of the gospel against legalistic Christians, no? Ito yung mga Christian Jews na nagpo-propagate ng ibang belief. Yun nga, dahil hinahaluan nga nila ng mga ibang turo, no? Yung mga tradisyon nila, hinahalo nila sa gospel at sinasabing kailangan ito, kasama ito, pag wala ito, kulang ang inyong gospel, kulang ang inyong hindi pa kayo tunay na Kristiyano. Okay? Or fake ang pagiging Kristiyano ninyo pagka hindi kayo nagpatuli, hindi kayo nag-practice ng ganito, hindi kayo nagpabaptize, or hindi kayo whatever. Okay? Hindi yon. Basta ang gospel, yun lang basic, plain and simple na
Christ died according to Scriptures for our sins. Okay? Was buried, rose again. Pag nagtuo ta sa iya, we are saved by grace through faith. Ephesians 2:8 and 9, di ba? It is by grace you have been saved through faith, not by our works, so that no one can boast. Kasi kung by our own works, by our own efforts, magyabang tayo. Naluwas ko kay tungod, buutan, manggod ko kaayo. Ha? Pero timang ko kabuutan. Ha? Ang dami ko mang involvement sa ministry. Ha? Masipag ko mag-preach, mag-share ng gospel. So, luwas ko. Sigurado ko maluwas. So, yabang ang lalabas. Hindi na yon by faith. It's by yabang. So, kaya sabi, it is not by works, lest anyone should boast. Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Ginoo. Lahat tayo bound for hell. Lahat tayo papuntang impyerno. It is only by God's grace. Nalooy lang sa ato ang Ginoo. No? Mahal niya lang tayo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whoever believes should not perish but have everlasting life. It's all by God's doing. Nothing from us. Okay? Okay, so I hope maliwanag sa atin yun, ano? Okay, so yung Gentiles who come to faith in Christ, hindi na dapat sumunod doon sa mga old covenant laws, yung mga law of Moses, yung mga rituals na yan, hindi na kailangan yun. Hindi, on short, hindi nila kailangang maging Hudyo, no? Para sinasabi ng mga ano na ito, nitong mga Judaizers nito, maging Hudyo muna kayo. Para kayo maging tunay na Christian. Dadaan muna kayo sa amen, kumbaga. Pride yun eh. No? Parang pinagmamalaki nila yung kanilang heritage, yung kanilang lahi. Nagaling sila sa lahi ni Abraham, galing sila sa kanila, sila yung mga pinili. Okay? So, let's go, no? Patuloy tayo. So, nagpropagate sila ng adulterated gospel, no? Pinaghalo nga yung tradition, no? Kaya yan ang, kumbaga, pinupuntirya ni Paul dito. Kino-correct niya yung mga, ano na yon, yung mga teaching na yon. Sinasabi niya sa Galatians, ay magtuo, anak. Fake na yung gospel nila. Hindi yan yung tinanggap nyo, hindi yan yung pinaniwalaan nyo, no? Ginugulo lang nila yung isip nyo. Sabi ni Pablo. Okay? So itong second, itong Galatians chapter 2, divided into two parts ito, kung mapapansin nyo. Dalawang parts itong Galatians chapter 2. Yung verses 1 to 10 is about Paul's visit to Jerusalem. Okay, kinikwento niya yung pag-visit niya sa Jerusalem. At yung verses 11 to 21 ay tungkol naman sa visit ni Peter doon sa Antioch. Inikwento naman niya ano nangyari doon sa pagpunta ni Peter sa Antioch. So yun ang sinusulat niya at pinabahagi niya dito sa mga taga-Galatia, mga Galatians. Okay? Hindi lang isang church ito, no? Yung sa Galatia, marami yang mga churches in Galatia. Malaki kasi yung Galatia, it's a province or a region yan eh. So hindi lang isang church ang sinulatan niya rito. Galatians, maraming iba-ibang churches within Galatia ang sinusulatan niya rito. Okay? So, tingnan natin, no? Verses 1 to 3. Let's read verses 1 to 3. Sabi niya, then 14 years later, I went back to Jerusalem. Again, this time with Barnabas. And Titus came along with me. I went there because God revealed to me that I should go. While I was there, I met privately with those who considered to be leaders of the church and shared with them the message I had been preaching to the Gentiles. I wanted to make sure that we were in agreement for fear that all my efforts had been wasted and I was running the race for nothing. And they supported me and they did not even demand that my companion Titus be circumcised, though he was a Gentile. So anong prinsipyo ang makikita natin dito sa tatlong verses na ito? That there is unity in the gospel.
merong unity ang gospel. It is consistent, uniformly understood, and applied by all true believers and preachers. Okay? So, dito makikita natin no, na sinabi ni Paul na nung nagpunta siya sa Jerusalem, no, kasama si Barnabas and Titus, ang reason noon kasi, sinabi sa kanya ni Lord na pumunta siya eh. Diba? Sabi niya, God revealed to me that I should go. So sinabihan siya ni Lord na muadto siya sa Jerusalem. No? Tapos nung nandoon siya, nakipag-meeting siya no? Doon sa mga leaders. No? Privately, nag-meet siya sa mga leaders ng church. At di-share niya yung message na ipinipreach niya sa mga Gentiles. Okay? Kasi nagpe-preach nga si Paul sa mga Gentiles. So sinare niya doon sa mga leaders. At gusto niya matiyak na yung meron silang unity, meron silang agreement para hindi sayang yung effort. Sayang yung effort na hindi pala tayo nagka-agree, may problema, maglalis tayo eh. Di ba? Hindi man tayo agreement. Lahit man pati ay ang inyong gospel na ginapreach sa Diyos at yung gospel na ginapreach na ako sa Gentile. So, magkaiba ang gospel natin. So, gusto niyang tiyakin, no? Kaya siya pinapunta ng Lord doon sa Jerusalem. Kasi kumbaga nandoon yung parang headquarters noon eh, nung church eh, sa Jerusalem eh. Okay, nandoon yung mga leaders ng church at that time in Jerusalem. So, gusto niya matiyak na hindi masayang yung kanyang effort at hindi mag-usik-usik lang sila ng kuwan ba? Na magkapoy-kapoy lang ba? Okay, para kung may problema, at least maayos nila, mapag-usapan nila, no? Kung naikalahian, no? Pero it turned out wala eh. Wala yung kalahian eh, no? So bakit? Kasi since there is only one Holy Spirit who reveals all truth, there should only be one God gospel. Eh isang Holy Spirit lang naman ang nagtutudlo eh. Kahit na yan eh sila yung mga church leaders na nagtuturo sa Diyos, yung mga ibang nagpipreach sa mga Gentile, kung isang Holy Spirit lang yung nagtuturo sa kanila, di isa lang yung gospel na dala nila. Okay? Hindi dapat yun nagkakaroon ng conflict in fundamental doctrine, ibig sabihin, yung basic, no? Hindi yung mga peripheral na mga bagay-bagay, yung mga non-essentials na tinatawag. That's another topic, no? Mayroong tinatawag na essentials or basics ng gospel, non-negotiable yon. Pero yung mga non-essentials, mga preferences, wala na. Hindi naman yan maka-apekto sa kaluwasan eh. Okay? So, iba yun. No? That's another topic altogether. So, there should only be one gospel, preached and taught, no? It is anchored on God's grace alone, by faith alone, in Christ alone. Nothing more, nothing less. Okay? Yung mga iba, no, yun na nga, yung mga good works, baptism, mga ministry, etc., they are just the product or manifestation na yan, noong kaluwasan. No, if you have received the gospel, naluwas ka na, then false teacher ang nagtuturo noon at saka fake yung gospel na dala-dala nila. Okay? Okay, next. Verses 4 to 5. Ay, bakit? Saan na ito? Unity in the gospel. Bakit? 69. Ay, nawala yung isang verse. Okay? Sorry. Sa verses 4 to 5, even the question came up only because of some so-called believers. False ones, really, sabi ni Pablo, who were secretly bought in. They sneaked in to spy us and take away the freedom we have in Christ Jesus. They wanted to enslave us and force us to follow the Jewish regulations. Okay, yan nga yung sinabi na natin kanina, no? Pero sabi ni Paul, we refuse to give in to them for a single moment. We wanted to preserve the truth of the gospel. Okay, nandun yung sa verses 4 to 5. Hindi ko na lang na-omit doon sa slide. Okay? Okay, so ang prinsipyo doon sa verses na yon is stand by the truth. Okay? We need to stand by the truth. Nanindigan si Pablo eh. Sabi niya dito, they wanted to enslave us, oh, and follow their Jewish regulations. But we refused to give in to them for a single moment. We wanted to preserve the truth of the gospel message to you.
Okay, yan ang tingnan nyo doon sa verses 4 and 5 yon. Okay, so, verses 4 and 5 yon. Okay, so, stand by the truth. Do not be swayed by so-called influential or learned ministers. Be like the Bereans, no? Katulad ng mga Bereans, di ba, nung nag-preach si Pablo sa Berea, the Bereans received his message with gladness. No? Tinanggap nila yung mensahe ni Paul. Pero pag uwi nila, anong ginawa nila? They searched the scriptures. Nag-Bible study sila pag uwi nila. Tiningnan nila, no, to see if what Paul was preaching was indeed in scriptures. Kung baka pataka lang ito si Paul na sabi ng sabi, ganito, ganito. Wala naman di ay sa Bible. Di ba? So pag uwi nila, tanaw nila sa Bible. Nag-study po sila Bible. Tanaw at inuwad. Gisulti, bagod nila. Bagod ni sa Bible, kining ginayaw-yaw ni Paul. Ano eh? Oh, kahit ako dito, yung sinasabi siya, tingnan niyo, pag-uwi niyo, search the gospel. Tingnan niyo kung nandoon nga talaga sa gospel. No? Ganon tayo mag-aral, ganon tayo mag-search, ganon tayo mag-discern ng truth. Okay? Na ay basihan, ay basis. Okay? So, ganon din ang dapat ang gawin natin, attitude natin, like the Bereans. So, we search scriptures to see if they are really in the Bible, no? Huwag kayo maniwala, kahit sino pa yan, kahit sabihin pa niya, ako ang si ganito, ako si apostol ganito, graduate ako ng ganitong theological seminary, meron akong ganitong karaming degree, doctorate in so and so. Ako yung appointed son of God. Kahit ano pang claim ang sabihin niya, no? Kung yung sinasabi niya ay contrary to the true gospel, false prophet yan. Namakak lang yan. Do not readily believe what we hear or watch on TV. Lalo sa TV, sa social media, ang daming nagpipreach dyan, no? Okay? So although doon sa platform na yan, maraming nagsasabi ng totoo dyan. Maraming tama riyan. No? Ako, kahit ako, may mga pinakikinggan ako dyan, may sinusundan ako dyan, no? Pero tinitingnan ko rin sa sinecheck ko talaga sa scriptures kung at saka nagpe-pray ako, I ask the Holy Spirit, Lord, tama ba itong sinasabi niya? Ito ba talaga ang meaning nito? No? You talk to God, you ask the Holy Spirit na ipaliwanag sa inyo kung tama ba itong sinasabi nito? Itong napanood ko rito, mukhang maganda eh. At saka yung credential niya, mabigat eh. Graduate ang kung ganito eh. So, kaya lang, yung iba rin, kasi yung social media, neutral yan eh. Neutral yan eh. Kahit sino pwedeng gumamit yan eh. So pati kaaway ginagamit yan, no? Pati si Satanas ginagamit yung social media para magpakalat ng mga fake news at mag-deceive at mag-mislead ng mga tao. Di ba? Ang daming fake news sa social media ngayon eh. Do you know how to discern fake news sa social media? Alam niyo ba kung paano malaman ang fake news sa social media o nauuto lang din ka mo? Nauuto. Madali rin tayo mauto ng mga taga-social media, ng mga influencers na sikat. Sikat kasi ito siya eh. Therefore, totoo sinasabi niya. Ganun ba? Or kaya ba sikat yung nagsabi, totoo lang sinasabi niya? Is that the basis of truth? Kasikatan ba ang basihan ng katotohanan? Therefore, si Jesus Christ nung araw, dapat hindi totoo yung sinasabi, hindi man siya di ba? Pinatay nga siya eh. Dahil sinasabi niya, siya yung nagsasabi ng totoo, anong ginawa sa kanya ng mga Pariseo? Pinapatay siya. So hindi ba siya niya, sikat ka, porque sikat ka, totoo na lahat ng sinasabi mo. So be careful, no? Be wary, no? Yan ang isang natin, kalaban natin ngayon, yung social media. Lalo pa ngayon, di ba? Ano nangyayari? Alam natin, no? Kung ano yung mga hot issue ngayon, mga hot topics ngayon sa social media. No? Be very careful na bago kayo maniwala at bago kayo mag-share, mag-post at magpakalat. Tingnan natin, baka nagpapakalat tayo, nagiging instrument na tayo sa pagpapakalat ng fake news at ng kaguluhan instead of peace. Okay, dapat tayo peacemakers eh. Hindi tayo warmongers. Hindi tayo nagpapakalat ng away, ng gulo. Okay? So, next. Okay, ito na skip. Okay, 6 to 9.
verses 6 to 9. And the leaders of the church had nothing to add to what I was preaching. Okay? By the way, their reputation as great leaders made no difference to me, for God has no favorites. See? Sabi ni Paul, wala pakialam kung sino yan sila. Super apostle ba yan sila o leader ba yan sila, no? Sabi ni Pablo, no? Yung reputation nila as great leaders made no difference to me. Ako'y labot anak. Ako'y pakialam kung sino pa yan sila. Instead, they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles, just as He had given Peter the responsibility of preaching to the Jews. For the same God who worked through Peter as the apostle to the Jews also worked through me as the apostle to the Gentiles. In fact, James, Peter, and John, who were known as pillars of the church, okay, James, Paul, and John, sila yung pillars ng church noon, sila yung mga hawod, or sila yung mga pinaka-archbishop, kung ngayon, no? Sa panahon ngayon, sila yung mga archbishop. Di ba? May mga ganyan ngayon, mga archbishop. So, sabi ni Paul, who were known as pillars of the church, recognized the gift of God, the gift God has given me, and they accepted Barnabas and me as co-worker. So, gitawat sila, no? Nakita na, naglihok din ang Ginoo sa amo, dili lang sa ilaha. Okay? So, they encouraged us to keep preaching to the Gentiles while they continued their work with the Jews. Sabi niya, so in-encourage siya, sige, padayon mo sa inyong trabaho sa mga Gentiles. So, kami, padayon mo sa work sa mga Hudyo. Okay, so okay problema. Okay na, kay isa ramang Ginoo na to. Di ba? So, peace. So, wala problema. Hindi na ayos. So, anong ibig sabihin nito? Ano ang prinsipyo dito? That the gospel is complete. There is nothing to add by anybody. Kompleto na ang gospel. Wala kinahanglan ni dugang. Walay apostle, walay bishop, walay archbishop, walay papa na pwedeng magdugang anak. Okay? One question that may me ask of Paul. Isa po, halimbawa, pwedeng tanungin kay Paul halimbawa, how sure are you? No? Hindi tanongin si Paul, gaano ka nakakatiyak na yung gospel na gina-preach mo is genuine? Ano ang sagot niya? Anong claim niya? Hindi ko ito natanggap sa tao, di ba? Yung gospel na to, hindi ko ito nadawat sa tao eh. Direct revelation dito sa akin ni Jesus. So yun ang basis ni Paul para sabihin na genuine itong pinipreach kong gospel. Hindi ko ito narinig sa preaching ng kung sino. Hindi ito itinuro sa akin ng kung sino. It was a direct revelation of Jesus Christ. Okay, so next question, okay. So, direct revelation yan sa iyo ni Jesus Christ. Okay, so granted. Now, kung totoo yan, dapat consistent yan at hindi yan mag-conflict doon sa tinuro ni Jesus sa mga disciples niya. Di ba? Yung mga disciples niya, tinuruan din ni Jesus eh. Di ba? Nung buhay pa si Jesus, tinuruan niya yung mga disciples niya. Kung si Jesus talaga yung nagpakita sa iyo, Paul, dapat pareho yung sinabi sa iyo doon sa itinuro sa mga disciples. Di ba? Ano ang masasabi natin dyan? Pareho ba? Then it should be consistent and not in conflict. In these verses, we see such alignment affirmed by no less than the known pillars of the church. Yun mismong pillars ng church ang nag-confirm aligned. Magka-align tayo, Paul, aligned yung gospel mo, tsaka gospel na tinuro sa amin ni Jesus, aligned. Yung nireveal sa iyo ni Jesus, binigay sa iyo by direct revelation, pareho doon sa tinuro niya sa amin. So nag-align. So wala problema. So tama talaga. So tama talaga itong gospel na nandito sa Bible na alam natin ngayon, na binabasihan natin ang ating faith ngayon. Di ba? Okay, so kompleto yung gospel. Okay, nandito sa scriptures. Okay, so that's the first part, no? Yun yung visit ni Paul sa Jerusalem. Yun yung nangyari doon sa visit niya sa Jerusalem. Okay? Yung second part naman is yung tungkol naman sa visit ni Pedro sa Antioch. Ito yung sa Antioch, it was there where
the believers were first called Christians. No? Dati, ang tawag sa mga believers, followers of the way, or mga naniniwala sa bagong katuruan, o naniniwala doon sa sinasabing namatay at nabuhay ulit. Pero pagdating sa Antioch, doon na lumabas yung term na Christians. Tinawag na silang Christians. Pero yung term na Christians doon, pagyaga-yaga yun. Kini mga Christian, kumbaga, kini mga Nuranian, kini mga Bilmanian. Pero pagyaga-yaga di ay doon. So yung term na Christian noong araw, yaga-yaga yun. Hindi katulad ngayon, pag sinabing Christian, uy, medyo, ano sa atin yun, pag sinabing Christian ngayon, medyo, talagang Christian ako dahil sumusunod kay Kristo. Pero nung unang gamitin yung word na Christian, pang-iinsulto yun sa kanila. Kini mga paratik ito nung Kristo. Pagyayaga-yaga ang term na Christian noon nung ginamit ito sa Antioch when they were first called Christians in Antioch. That was not a compliment. That was a derogatory remark. Okay? So, tingnan natin, verses 11 to 13, ano nangyari? Okay? So verses 11 to 13, sabi, "But when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face, for what he did was very wrong. When he first arrived, he ate with the Gentile believers who were not circumcised. But afterward, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision. As a result, other Jewish believers followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led by their hypocrisy." Ang bigat ng nangyari, no? Peter, imagine Peter. Hindi ito kung sino lang. Peter ito, Peter na ito, sinasabing first pope daw. Peter na ito, Tingnan mo anong nangyari kay Peter. Nako, skandalo ito eh. Skandalo ito eh. Tingnan nyo. I opposed him to his face. I had to oppose him to his face, sabi ni Pablo. Okay, no? So, anong prinsipyo makikita natin dyan? There is a danger in hypocrisy. Being ashamed of the gospel is being ashamed of Jesus. Okay? Makikita natin dito yung isang weakness and flaw sa karakter ni Peter na hindi pa niya na-overcome. Even at that point, hindi pa na-overcome talaga ni Peter yung problema na yon sa karakter niya. Remember? Peter, ano natanda niyo kay Peter? Nung inaresto si Jesus, anong sabi niya? Sabi ni Jesus sa kanya, ikaw, i-deny mo ako, Peter. Sabi, no, hindi. Kahit na tubak mo lahat ng yan, kahit na i-deny ka ng lahat. Hindi ako. Barugan ko, Pitney. Ito, kay mo, kilala kita. You are my Lord. Pero nung tinanong na siya, di ba? Bata pa yung isang nagtanong sa kanya, bata pa gani, batang babae, tinanong siya, di ba, kasama ka niya, kasama ka. Hindi, di ba, nag-ano pa siya, namalikas pa siya Di ba, nag-curse pa siya wala, ako mamatay man, hindi ko kilala yan. Hindi lang minsan. How many times did he deny Jesus? 3 times. So, may kapalpakan pa rin yung kanyang So, hanggang dito, mayroon pa rin ganun pa rin si Peter. Hindi pa na-overcome ni Peter Dito sa time na ito, no? Hindi pa rin na-overcome ni Peter yung problema niya na yon. Talaga kailangan pa rin siyang i-deal ni Lord at ginamit pa si Pablo. Si Pablo pa yung ginamit ni Lord para i-deal si Pedro dito sa problema niya na ito. Ito mo, pagdating niya, nung una, mga Gentile believers pa lang ang kasama ni Peter sa Antioch. Okay, so, kaon-kaon sila. Siguro, meron silang potluck. May potluck yung mga Gentile believers. I-imbitar si Peter. Sir Peter, bade ka, kaon. Siguro, ay lechon, ay dinuguan, may hipon. Kaon po si Peter. Siyempre, kuha naman, mga fellow believers naman, no? Kuha na gunta, gusto ko na gunta. Tapos dumating itong mga, kasamahan ni James, ito yung Judaizers, ito yung mga stricto. Bawal kumain ng baboy, bawal ang hipon, bawal ang ganyan. Dapat tuli yung mga yan.
Hindi mga tuli yung mga Gentiles. Di, hadlock si Peter. Kita ako dire, criticize ko. Kumakadyawan ako doon, ikaw Peter, bakit ka nakikisama dyan, ha? Hindi mga tuli yan. Mga ano yan, mga hindi pa tunay na believers yan, ha? Kaya hindi pa yan sumusunod sa ating mga rituals. So hadlock si Peter na ma-criticize siya. So tago si Peter, humiwalay, di ba? Likay na siya, hindi na siya makikiguan. Di na niya tagdon tong mga Gentiles. Dito na siya sa pikas. So, as that you call that? Hypocrisy. Naging hypocrite na siya. Alam niya na hindi na yun eh. Wala na maalam na niya. In fact, if you recall, si Peter yung unang nag-share sa Gentile. Di ba? You recall, Acts chapter 10. Ano nangyari sa Acts chapter 10? Remember Cornelius, yung Roman centurion na godly? Di ba? Yung Roman centurion godly na nagpe-pray. Pero hindi siya believer ni Jesus. Pero nagpe-pray siya to God. Tapos mabait siya, tumutulong siya sa mga pobre, pati mga Hudyo, tinutulungan niya. So, sinabihan siya, nagkaroon siya ng dream. Sabi niya, puntahan mo ipatawag mo si Peter para i-preach sa iyo ang gospel. Diba? Si Peter naman, at that time, nagkaroon ng vision. Diba? Remember? Balikan nyo yung Acts chapter, I think 10, no? Yung vision ni Peter. Merong vision si Peter na may puting kumot na bumaba. Tapos nandoon lahat ng klase ng animals. Lahat ng klase ng animals na bawal kainin sa Hudyo. Diba? Maraming animals na bawal kainin sa mga Hudyo eh. Yung mga baboy, yung mga pag hindi yung foot hindi yung claw foot, gano'n. Pag yung mga hipon, yung mga may scales, no, yung isda. Ang daming klase sa Leviticus, ang daming. Lahat ng ganung hayop nandoon sa bumabang white blanket. Tapos pinakita kay Peter. Tapos nagsalita si Lord. Sabi ni Lord kay Peter, tayo ka Peter, tindog, kanan, kainin mo, kumain ka nito. Sabi Lord, bawal sa amin kainin yan eh. Alam mo naman, bawal sa amin yung kainin. Bakit pa pakain mo? Sabi kay Peter, don't call unclean. Sabi ni Peter, unclean yan, Lord, unclean. Hindi namin kinakain yan. Bawal sa amin yan. Sabi ni Lord sa kanya, don't call unclean what I have cleansed. Huwag mong tawaging marumi yung nilinis ko na. Ibig niya sabihin doon, yung Gentile, kasi sa kanila unclean ang Gentile. Kaya ayaw nilang mag-preach sa Gentile. Ayaw nilang maging believer ni Jesus yung Gentile. Dapat gusto nila, sila lang ang maluwas. So, unclean ang Gentile sa kanila. So, yun actually ang message na sinasabi kay Peter. So, at that time, dumating ngayon yung pinadala ng centurion. Kasi sinabi sa centurion naman, sinabihan ng centurion, magpadala ka ng tao kay Peter, papuntahin mo dito si Peter na nakatira doon sa I forgot the place, no? So, at that time, dumating na yung sinugo nung centurion para sunduin si Peter. Tapos si Peter ngayon sinabihan, may mga tao dyan, hinahanap ka, sumama ka sa kanila. Diba? So, in short, pumunta si Peter doon sa bahay nung Roman centurion. Gentile, hindi lang basta Gentile, mataas na posisyon sa Roman army. So, nag-preach siya doon ng gospel, tapos nagtoo yung household, binaptize pa, tapos nakikain siya doon. Tapos itong mga Judaizers na nakarinig, gisaway si Peter, bakit ka nagpunta dyan sa mga bahay ng ng hentil? Di sinyer ni Peter, ganito nangyari, ako'y vision kasi, isultihan ako ni Lord na ganito. So alam niya na ang Gentile are already accepted. Part na ng family of God ang Gentile, hindi lang kayong mga Hudyo. Alam na ni Peter yun eh. Kaya siya ni-rebuke sharply ni Paul eh. Ikaw Peter, alam mo na yan eh. Alam mo pagkatapos ngayon. Dahil lang na-hadlock ka dito sa mga makriticize ka lang, hindi ka man siguro patyora ng mga taong yan eh. Nilikay na ka. Ayaw mo na, para sinasabi mong kayong mga Gentile, dapat sumunod din kayo sa mga sa regulation namin. Yun eh, parang ganun ang ibig niya sabihin nung lumayo siya eh. Ayaw ka na makisama sa inyo, dapat sumunod, muna kayo. Maging Hudyo muna kayo bago kayo
bago ako makisama ulit sa inyo. Oh, so, yan. Nirebuke siya ni, ni sharply ni Pablo. Okay, so, confident kasi si Paul about the truth. Ganun yung zeal niya sa gospel eh. Kaya sharp ang pagka-rebuke niya, He did not hesitate to call out the error. Hindi nag-hesitate si Pablo na i-call out yung error ni Paul eh. Alam niyang mali talaga si Peter eh. Okay, Peter was wrong. Of course, nobody is perfect, Lahat nagkakamali. Kaya kailangan i-correct yung mga nagkakamali. Pero ang question, kailangan bang gawin ni Pablo yon in public? Did Paul have to do that in public? Di ba meron sa church discipline na pag merong isang na tawagin mo, kayo lang muna mag-istorya, di ba? Bakit sabi, Peter, dito muna tayo, dito na. Bakit hindi ganun ang ginawa ni Pablo? Bakit directly right there and then, girebuke niya? Any guess? Bakit hindi in-apply ni Paul yung principle ng church discipline dito sa pagkakataon na ito? Bakit directly di-rebuke na niya agad right in front of the people si Peter? Bakit ganoon ka zealous si Paul sa ganyang ginawa? Okay? Una, yung kasalanan ni Peter, hindi naman personal niyang offense against Paul eh. Wala man makasala si Peter personally kay Paul. Di ba? Yung gibuhat ni Peter, hindi man offend kay Paul personally. Okay? It is a public yung ginawa ni Peter eh. Ang dami niyang daming nadamay. Biro mo, pati si Barnabas, nadala eh. Sabihin, public yung kanyang offense eh. So, public din, kaya kailangan publicly, i-call out siya ni Paul, Kasi of all people should know. Yun nga, kasi siya nga yung unang nag-preach sa gospel sa Gentile, alam niya na yan eh. Tapos, ganyan siya ngayon. Okay? So, ibang kaso itong pag-rebuke ni Paul kay Peter. Mabigat ito kasi ang ginawa ni Peter eh. At saka hindi siya ordinaryong mananampalataya eh. Ang taas ng posisyon niya eh. Biro mo, ang dami niyang nadamay, ang bigat ng responsibility mo pag leader ka eh. Biro mo, ang daming nadamay, ang daming naligaw dahil sa kanya. Okay? So, hindi pwedeng palampasin, kumbaga sabi ni Paul, hindi pwedeng palampasin itong ginawa ni Peter na ito, right there and then. At saka dapat marinig talaga ng iba. Lalo na yung mga Judaizers na nag-i-insist na dapat sumunod muna itong mga Gentiles sa ating mga ritual, sa ating mga tradisyon. Okay, tingnan natin. Tuloy natin sa verse 14. Sa verse 14, sabi dito, when I saw that they were not following the truth of the gospel message, I said to Peter in front of all others, sa harap ng lahat, I said to Peter in front of all others, since you are Jew by birth, have discarded the Jewish laws and are living like the Gentile, why are you now trying to make the Gentiles follow the Jewish traditions? Alam mo na Peter, pagkatapos ngayon, ganyan-ganyan ka. Anong klaseng leader ka? Siguro gano'n. You can just imagine, Okay, na-imagine ka. Ano kaya ang atmosphere doon sa time na yun, Tensyonado kaya? Nagkaroon kaya ng debate or pumalag kaya si Peter na sinagot-sagot kaya niya si Paul? Ikaw, can-afford ka, Paul? Sino ka, ha? Akong leader dito, gaganyanin mo ako? Pero bakit? Walang ni-record dito, Kahit sa Acts, wala tayong mababasang record na nag-away sharply si Paul at si Peter dahil dito. Apparently, Peter realized his mistake and quietly accepted the rebuke. Mukhang gano'n na nangyari, Sa pag-analyze ko lang nitong takbo ng istorya, palagay ko hindi nag-react si Peter na inano si Paul at question, sino ka ba? Anong authority mo na pagalitan ako? Wala tayong nakitang gano'n. Mukhang dinidil na ni Lord si Peter at this point, Inaayos na ni Lord yung character ni Peter.
at this point. At of all people, ang ginamit ay isang dating Pariseo, isang dating Pharisee in the name of Paul. No? At mukhang si Paul, no, by some accounts, si Paul daw, maliit lang na tao, hindi yan siya na klase yung malakas ang dating. Kasi doon sa Corinthians, criticize pa nga siya na magaling lang yan sumulat, magaling lang yan pag wala, pero pagkaharap daw, mahina yan si Pablo kasi nga yung personality niya at saka maliit lang daw si Pablo eh. So, pwede siyang counterin ni Peter. Si Peter, fisherman, malakas ang katawan na, yung mga fishermen, talagang sanay sa yan eh. Si Pablo, sa libro lang yung alam niyan eh. Pariseo magaling lang yan sa doktrina, sa libro. So, kumbaga, pwede siyang bigwasan ni Peter, pwede siyang kwelyohan siguro ni Peter. Ikaw, Pablo, ha? Siguro ginanyan yung damit niya. Ikaw, sino ka na? Ipahiya ako sa public. Ha? Pero walang ganun nangyari. No? Bakit? Kasi totoo ang pinaglalaban ni Pablo. Paul was standing for the truth. He was defending the truth. And the Lord was with him. Okay? So, ano sabi rito? Ano makikita natin dito na prinsipyo? Stand firm in your convictions. Speak the truth when it is uncomfortable. Ito ang ginawa ni Paul. Uncomfortable, hindi komportable yung ginawa niya. Biro mo, i-rebuke mo yung mataas na leader ng church. I-rebuke mo in front of people. Pagsasabihan mo, yan o, in front of all others. Hindi komportable yun. Ang hirap gawin nun. Oh, kaya ba natin sabihan yung mga leaders? Pag nakita natin, may nakita kang isang pastor na naninigarilyo, tapos sa harap ng tao, may mga ibang tao, pinagalitan mo. Example or whatever, may ginagawang something, no? Pwede mo magagawa mo yun in front of public, re-rebukein mo. Mahirap, ano? Uncomfortable yun, pero wala, kay Pablo, wala, sino ka? Wala akong pakialam kung sino ka. Mali ang ginawa mo, sasabihan kita. Ha? Nasayop ka, inanggigta ka, sayop ka. Okay? Kung may reklamo ka, istorya ta. I-prove mo na tama ka, na hindi ka sayop. Siguro, alam ni Peter, ala siyang pang-counter eh. Alam niya, sayop siya eh. So, hindi na siya, hindi na niya nilabanan itong rebuke na ito ni Paul, no? Speak the truth even when it is uncomfortable. Paul did not hesitate to confront Peter right there before others. Okay, so it must have been a very uncomfortable scenario, no? Pero hindi talaga hindi natinag. Sa Tagalog pa, hindi natinag si Pablo. Okay? He needed to proclaim the truth without fear and favor, regardless who may get offended. Okay? Jesus said that if you are, okay, tingnan natin, meron sinabi si Jesus kasi, di ba, if you are truly my disciples, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Okay? Some believers then were still in bondage to the law and their traditions kasi, okay, pupunta tayo doon sa John 8:31, 31 to 32, yung sinabi ni Jesus na yung the truth shall set you free. Marami kasi nagko-quote nito eh. You shall know the truth and the truth shall set you free. Pero kinukuha lang nila doon sa context na yun eh. Na as if pag nalaman mo yung totoo, you will be set free. Hindi automatic yun. Hindi automatic na pag nalaman mo ang totoo, you will be set free. Hindi yun automatic. Basahin niyo yung context. Sabi sa verse 31, to the Jews who believed in Him, sabi niya, if you hold on to my teachings, tingnan niyo yung Bible niyo. Sabi niya sa John 8:31, if you hold on to my teachings, you are truly my disciples. Then you shall know the truth, and the truth shall set you free. So, sino yung maseset free by knowing the truth? Those who are holding on to Jesus' teachings. Those who are His true disciples. Kung hindi ka disciple ni Jesus, anong mangyayari pag nalaman mo ang truth? Will you be set free? Hindi. Magagalit ka pa nga eh.
Di ba? Yung mga hindi disciples ni Jesus, pag nalaman ng truth, the truth will make them angry. And the truth, they will even deny the truth. They will not be set free by the truth. Only disciples of Jesus will be set free by the truth. Kung hindi ka disciple ni Jesus, you will not be set free by the truth. Magagalit ka lang pag sinabihan ka ng totoo. Sabi, now you tell me, sabihan mo ang isang mananampalataya, sabihan mo ng totoo tungkol sa pagkatao niya. Hindi ba magagalit sa'yo? Will that truth set him free? No. He will make you angry. Aawayin ka niya pag sinabihan mo ng totoo. Di ba? Oh. So, may mga tao, akala nila, hindi, may mga nagko-quote noon. Yun lang ang kino-quote, kinukuha lang yung portion na yun. You shall know the truth and the truth shall truth free. Tapos nilalagay pa nila doon sa newspaper nila. We are proclaiming the truth and the truth will set you free. Are you sure? Bakit maraming ayaw maniwala sa truth nyo? Bakit din yung iba, dinideny pa, huling-huli na. Huling-huli na. Yung hand was caught in the cookie jar. Huli na sa akto. Dinideny pa rin. Are they set free by the truth? Hindi. Dinideny nila yung truth. That is right in front of them. Truth na nasa harap niya na, dinideny pa. Bakit? Kasi hindi siya disciple ni Christ. Ang disciple ni Christ, pag nakita yung truth sa harap niya, he will be set free. Makakalaya siya sa bondage dun sa kasinungalingan. Okay? So be careful when we read scriptures. No? Barahin natin yung buong konteksto. Okay? Okay. Moving on. Verse 15 to 16. You and I are Jews by birth, not sinners like the Gentiles. Yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. And we have believed in Christ Jesus so that we may be made right with God because of our faith in Christ, not because we have obeyed the law. For no one will ever be made right with God by obeying the law. Walang magiging matuwid sa Panginoon by obeying the law. In the first place, you cannot perfectly obey the law because the law is perfect. God who gave the law is perfect, therefore His law is perfect. Tayo imperfect, we cannot perfectly obey the law. Anong nangyayari? The more we try to obey the law, the more nakikita natin ang kapalpakan natin. The more we get condemned, the more napoprostrate tayo. Okay? So, walang magiging righteous talaga. So, ano ang prinsipyo dito? Faith in Christ is central. Jesus is the only way to be right with God, not by trying to obey the law perfectly because we can never. Hindi ka makakasunod sa, ang sabi, kahit isa lang ang ma-disobey mo doon sa 10 or sa ilang guilty ka na para sinuway mo na lahat di ba? I think it's Peter. Si Peter yata may sabi noon. Sabi niya, pagka sinuway mo yung isa, as if sinuway mo na rin lahat So saan tayo nito? Wala tayong pupuntahan nito. Kahit pala yung 9 out of 10 nasunod mo, yung isa lang ang pumalpak ka, you are guilty of breaking everything. It's all or nothing. Ganoon ang requirement ng Lord Perfection wala namang perfect sa atin. Kaya nga si Jesus Christ had to come and die for our imperfection. Siya yung perfect na pwedeng substitute sa atin dahil siya lang ang katanggap-tanggap kasi yung imperfect, hindi katanggap yun sa langit. Perfection ang standard wala, hindi tayo Kaya nga, di ba, yung kanyang righteousness ay imputed sa atin. Yun yung principle of substitution, sinubstitute tayo kay Christ Yung makasalanan natin na na nature, sinubstitute doon sa kanya, yun ang pinarusahan sa krus. Kasama niyang pinatay sa krus yun. So when He died, kasama tayo doon. Actually, nung namatay si Jesus sa krus, historically, physically, siya lang mag-isang namatay. But theologically, lahat ng nananampalataya siya, kanya, kasama niyang namatay doon sa cross. At kasama niyang inilibing. At
kasama rin niyang na-resurrect to a new life. Okay? Yun yung sinisimbolize ng baptism eh. Di ba? Sabi sa Romans chapter 6, no? You were buried in baptism with Christ. Para pagka nag-baptize, kaya nilulubog sa tubig, sinisimbolize yung kasamang nalibing ni Kristo. Tapos lalabas ulit sa tubig, kasamang na-resurrect ni Kristo to a new life. Okay? So, Christ is central. Okay? Walang ibang paraan eh. Faith in Christ is central. It's the only way. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Okay? Sa Acts chapter 4 then, there is no other name given under heaven by which we could be saved other than the name of the Lord Jesus Christ. Okay? So, Jesus or nothing. Sabi pa nga sa John 15, apart from me, you can do nothing. Okay? Tapos, in-underscore pa ni Paul yung kanilang being born as Jews, na walang value yon sa becoming right with God, yung pagiging Hudyo. Diba? Sabi pa nga niya doon sa Philippians 3, diba? Pagdating sa kung ano yung tungkol sa pagiging Hudyo lang, kung pagiging Hudyo lang ang pag-uusapan, sabi niya, Hebrew of Hebrews siya eh. Pharisee. Diba? Sa chapter 3 ng Philippians, sabi niya, no? As to legalistic righteousness, I am flawless. Ganun siya kahigpit, sumunod sa kanilang, sa mga doktrina nila. Talagang perfectly sinusunod niya yung doktrina nila. Pero ang sabi niya, whatever was to my credit, I now consider loss for the sake of Christ. Diba? What is more, I consider everything rubbish, no? Basura, compared to the surpassing knowledge, greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. Okay, I wanted to be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Hindi yung righteousness niya noon kasi galing sa law eh. Binabase niya doon sa kanyang pagsunod sa law. The more na nakakasunod siya, the more na righteous ang tingin niya sa sarili niya. Pero nung nakilala niya si Kristo at naintindihan niya ang gospel, wala pala yun. Zero pala lahat yun. Basura lang pala lahat yung mga alam niya. Lahat pala nung mga PhD niya na kung ano pang degree na na-achieve niya sa pag-aaral ng sa ilalim ng mga great teachers of the law, no? Si Gamaliel yung kanyang pinaka na teacher niya si Gamaliel, pinakamatigas na, pinakamagaling na teacher noon sa panahon nila, si Gamaliel, kumbaga si Einstein yun. Ganun ka-bright si Gamaliel. Yun ang mentor ni Paul sa law. And yet, sabi niya, baliwala lahat yan. No? Okay? So, it is only Christ, no? Who can save us. Hindi ang pagsunod sa law. Dahil hindi natin kayang sundin talaga ang law. Lalo lang tayong makukondemn pag doon tayo nagbase ng ating katuwiran. Okay, so next. Patuloy tayo. Verses 17 to 19. But if in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't that mean Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. For through the law, I died to the law so that I might live for God. Okay, so ano ang prinsipyo na makikita natin dito? Dead to the law, alive to God. We are no longer subject to the regulations and rituals, but free in the Lord. Okay? So, hindi ibig sabihin no, na namatay na sa law, tapos na hindi na tayo susunod sa law, nagpo-promote ng sin si Jesus. No? Hindi yun, hindi ganoon yun, no? Namatay na nga sabi niya, if I reveal what I destroyed, I really am a broker. Kung babaglit pa ako doon sa tinalikuran ko na, mas doon ako magiging lawbreaker. I am breaking the law of grace. Kung babalik ka pa sa law, i-break mo yung law of grace ni Christ. Okay? Nasa grace na tayo ngayon hindi na tayo under law Okay? So ano ang ibig sabihin? Let us illustrate. Ano yung ibig sabihin na under the law? Okay, let's give an illustration, no?
Bakit kailangan mamatay tayo sa law in order to be free from punishment? Para hindi na tayo parusahan ng eternal condemnation. Okay? Or ng punishment ng law. Ito halimbawa, no? Halimbawa, nag-commit ka ng crime. Isang tao nag-commit ng crime, tapos nahuli ng pulis. Okay, nahuli ng pulis, dinala sa korte, kinasuhan, trial. So, found guilty ng judge. Sentensya, paparusahan ngayon. Di ba? Yun yung subject to the law, under the law eh. Under the law siya eh. So, parusahan siya under the law. Halimbawa, yung nagko-commit ng crime na yan, lumaban sa pulis, nabaril ng pulis, napatay. Patay na siya. Nadalhin pa ba siya sa korte ng pulis? Judge, ito nag-commit ng crime Sabi ng judge, sisentensyahan pa ba nung ano yun? Sisentensyahan pa ba ng judge yun? Parusahan pa ba yun? Patay na eh. Ganun yun. Yun yung dying to the law. Hindi ka na maparusahan, patay ka na sa law eh. You get the point? Yung sinasabi ni Pablo, I died to the law. Wala na yung law sa atin, hindi na tayo subject eh. Hindi na tayo ilalim ng law na yan eh. Under grace na tayo eh. Dito na tayo. Ang law natin ngayon is the grace in Jesus. Okay? Living by grace na tayo, hindi na living under the law. Yun na nga eh, napatay na nga eh. Dadalhin ka pa doon. hindi na ka dadalhin ng pulis sa judge, patay ka na eh. Ganun din sa atin. Hindi na tayo aanuhin ni Lord dahil wala na, iba na yung safe na tayo eh. Luwas na tayo. Wala na tayo, hindi na tayo subject doon eh. Okay? So, okay, finally, last two verses. Last two verses. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Okay, ano ang prinsipyo na makikita natin dito? New creation in Christ. Old self died with Christ and born again to a new life. Diba? 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, there is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are become new. Okay? So, sabi dito, I have been crucified with Christ. So, namatay na nga eh. Kasama ni Kristo eh. So, yung buhay natin ngayon, hindi na tayo yung nabubuhay, but Christ na ang nabubuhay sa atin. That's what it means to be a Christian. Hindi na tayo yung nabubuhay eh. Patay na tayo yung old natin eh. Si Christ na yung nabubuhay sa atin. The life that I now live, di ba? I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Doon na tayo nabubuhay para sa Kanya, hindi na para sa sarili natin, hindi na para sa mga ambisyon natin, hindi na para sa mga plano natin. Kung ano ang gusto ni Kristo para sa atin. Ganun na tayo nabubuhay ngayon. Okay? So, all who put faith in Christ are new creations, and they live their lives no longer for themselves and for their own worldly agenda, but for Christ and for the heavenly agenda. So, heavenly na yung agenda natin, hindi na worldly. So, everything that we do ngayon, ang tingin natin, ano ba ang eternal value nitong ginagawa ko? May eternal value ba itong ginagawa ko o pang dito lang sa mundo? Diba? Kasi after all, iiwan natin lahat yan eh. Wala yan eh. Pag namatay tayo, ang may value lang, yung ginawa natin na mayroong eternal, heavenly value. Yun lang ang mananatili forever eh. Okay? So, believers died, were buried with Him in baptism, and rose with Him in His resurrection to live freely from the dominion and control of sin. Okay? So, kasama tayong nalibing ni Kristo, yung old self natin, at nagkaroon tayo ng bagong buhay kay Kristo. Wala na tayo sa control ng kasalanan. Yes, nakakasala tayo dahil nandito pa tayo sa mundo, we're still in the flesh, we commit sin, pero hindi na tayo control ng sin. Hindi na tayo nabubuhay. Hindi katulad nung dati, hindi, okay lang yan, tao lang tayo, so natural lang yan. Diba? Ganun ang
Ganun yung katwiran natin noon, di ba? Yung mga wala kay Kristo, wala, ganyan lang yan. Everybody's doing it, so sama lang din tayo. Tao lang naman tayo, maintindihan ni Lord yan, alam ni Lord yan, tao lang man tayo eh. So, kahit man gumawa ako ng ganito, the Lord will understand. Hindi. New creation ka na in Christ eh. Bakit ka pa mabubuhay ng ganon? Okay? And we are assured of going to heaven. Therefore, if we die, or when Christ returns, while still alive tayo, sa rapture, then we are assured of going to heaven. Yan mga kapatid ang ating blessed hope and expectation for a future glory in the presence of God forever. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga katotohanan na ito. Salamat sa paggamit mo sa Apostol Pablo, Panginoon, upang i-defend ang truth at upang makarating sa amin ang mga katotohanan na ito. May we always live our lives, Lord, na always conscious na this is how we should live as your followers. Bigyan mo kami ng ability, Panginoon, enablement, Panginoon, na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban, to live our life worthy of our calling, and to always prioritize your agenda rather than our own personal worldly agenda. Help us to live at peace while living in this chaotic and problematic world. And make us always conscious that in the end, you will make all things right and new. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone.